ganito. Hindi lang namin dadagdagan na. Hindi kami dadagdag sa problema pa. Okay, so hindi nyo babawasan. Hindi lang dadagdagan. Hindi lang dadagdagan. Magkaiba yun. Imbis na tutukan ng gobyerno yung holiday, bakit hindi nila isolve yung korupsyon sa Pilipinas? Kasi yan mga kachika yung dahilan kaya walang mga Magandang araw mga kachika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayo mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayo updated sa mga latest at nagte-trending ng mga showbiz balita. Marami ang bumabatikos ngayon kay Heart Evangelista dahil sa ginawa niyang pagtatanggol sa kanyang asawa na si Cheese Escudero. Noong nakaraang araw lang kasi habang naka-live sa kanyang social media account etong si Heart, hindi na iwasan na matanong doon ang tungkol nga sa panukala ng kanyang asawa na bawasan ang holiday dito sa Pilipinas. At mga kachika, sa totoo lang ang objective nitong ginawa ni Heart ma-damage control. Kumbaga napunit kasi si Cheese Escudero dito nga sa binitawan niyang statement na ito. Maraming mga Pilipino ang nagalit kay Cheese dahil nga sa dami-dami naman daw kasing pwedeng gawing proposal or mga panukala para ma-improve ang sitwasyon ng Pilipinas. Pero mas pinili ni Cheese Escudero at ng iba pang mga senador na banatan ang holiday ng mga Pilipino. And mga chika, kung matatandaan nyo noong mga nakaraang araw pa, unang sinabi ni Cheese na balak nilang bawasan yung holiday sa Pilipinas. Pero nga dito sa live video na ginawa ni Heart, ipinaliwanag nila na hindi daw babawasan yung mga existing na. Ang gagawin lang ay hindi na dadagdagan pa. Halina't panoorin natin mga chika para maliwanagan tayo. Malaki ang pinagkaiba ng gusto mong bawasan sa ayaw mo nang dagdagan. So hindi mo babawasan. Ang posisyon ng Senado, wag nang dagdagan. Sa ngayon, meron tayong 21 national holidays. Pag sinama mo yung local holidays, usually dalawa, so 23. Pag sinama mo yung dinadagdag pa ng presidente kapag may nasa sandwich na holiday, usually tatlo sa isang linggo yun, sa isang taon. So mga 26 holidays yan in a year. Okay. 22 working days ka lang a month. So ayan nga mga kachika, ayon kay Cheese Escudero, meron tayong humigit kumulang na 26 holiday sa isang taon. At yan daw mga kachika yung isa sa mga pangunahing dahilan kaya nagiging less competitive ang mga Pilipino. Well ako mga kachika, isa rin akong full-time employee. At first of all, yung 26 holiday na yan sa isang taon, hindi naman pumapatak lahat yan ng weekdays. Yung iba dyan weekends Yung iba 3 hanggang 4 na holiday dyan pumapatak ng weekend ng Sabado at Linggo. Kaya technically hindi rin naman niya napapakinabangan ng mga manggagawa. At pangalawa mga kachika, hindi naman sabay-sabayan sa isang buwan Hiwa-hiwalay yan. Siguro swerte na yung tumapak ng 3, 2 holiday sa isang buwan. Pero mga chika, hindi nangyayari lahat yan ng sabay-sabay. Kaya paano mangyayari na mayroong napakalaking impact niyan sa productivity nating mga manggagawa kung once or twice a month lang naman nangyayari yan sa isang taon? Tsaka mga kachika, kung titignan nyo mabuti yung holiday kasi, yan yung something na nilulook forward natin para magkaroon naman tayo ng kahit isang araw, 2 araw na pahinga mula sa nakakapagod na trabaho. Yan na nga lang yung way para makompensate man lang yung mababang pasahod dito sa Pilipinas at yung kulang-kulang na mga benepisyo. Ngayon balak pa nilang pakialaman yan. Halika, tuloy natin yung video. Okay. So that makes Filipino workers, especially those in the BPO industry, less competitive. So parang nagbabayad na sila ng 13th month pay, magbabayad pa ng isang buwan pa. So meaning kasi parang less chances for us. Yan ang isa sa mga dahilan ba't tayo nalampasan, isa sa mga dahilan, hindi lang naman yun. Nalampasan tayo ng India bilang number 1 BPO call center ng mundo. Kasi less competitive tayo. Siyempre, number 1 reason, mataas yung kuryente dito. Diyan mga kachika, binigyan niya ng emphasis na naungusan na nga daw ng mga Indiano yung mga Pilipino, lalo na sa BPO industry. Ngayon mga chika, ako sa totoo lang marami na akong mga nakatrabahong Indiano. At makikita mo talaga sa kanila yung pagiging competitive, lalo na pag yung Pinoy, yung mga kalaban nila pagdating sa trabahong ginagawa nila. Umaga, parang nature na nila yan mga kachike. Ngayon, nung sinabi ni Cheese na factor daw yung pagkakaroon ng maraming holiday kaya tayo nauungusan ng mga Indiano, well siguro konting-konti lang mga kachika. Siguro pwede nating masabi na isa nga yun. Pero mga kachika,
imbis na tutukan ng gobyerno yung holiday, bakit hindi nila isolve yung korupsyon sa Pilipinas? Kasi yan mga kachika yung dahilan kaya walang mga nag-i-invest na BPO sa atin eh. Yang red tape, yang mga lagay-lagay na yan mga kachika, yang korupsyon sa government na bago ka makapag-invest dito, makapagbukas ng kumpanya, kung sino-sino pa yung mga kailangan mong bayaran. Ngayon, kung ang agam-agam pala ng mga senador, lalo na niya ni Cheese, magkaroon tayo ng more productivity, maungusan ulit natin yung India, kailangan natin mga kachika ng mas maraming trabaho dito. Kailangan magbukas ng more call centers. Kailangan magbukas ng marami pang mga kumpanya rito para yung mga Pinoy makapasok, makapagbigay ng more output. Kasi nangyayari mga kachika, mas marami na ngayon yung mga BPO industries na nagbubukas sa ibang bansa. Kasi mga kachika, sa kanila wala namang korupsyon or very minimal, very less kumpara sa Pilipinas. Ngayon sa atin, ba't nga naman sila mag-i-invest sa Pilipinas? Bakit sila magbubukas ng kumpanya sa Pilipinas? Kung puhunan pa lang nila, limas na pagdating sa korupsyon. Talaga? Pero hindi namin nais bawasan. So, Hayaan mo lang yung susunod na kongreso na gumawa nun. Kasi kung isipin po ninyo, meron tayong araw ng kagitingan, bumagsak ang bataan, meron pa tayong National Heroes Day. Wait, diba sa States yung Presidential Day nila? Parang Pinagsama-sama nila. Lahat ng president? Lahat ng magagaling na presidente, Lincoln, Washington, isang holiday yung President's Day. So, okay. hindi na kami gagawa. Yung susunod na kongreso na Sorry, siguro. I wasn't aware. That's why I was wondering, where Pero are they on kami, TikTok? hindi lang namin dadagdagan na. Hindi kami dadagdag sa problema pa. Okay, so hindi nyo babawasan. Hindi lang dadagdagan. Hindi lang dadagdagan. Magkaiba yun. So dyan na nga mga kachika, sa tulong ng asawa ni Cheese na si Heart Evangelista, sinusubukan nilang mag-damage control. Kasi mga chika, ang daming ang nainis dito kay Cheese. Ang daming nang basya kanya Ngayon, nadamay yung asawa niyang si Heart Evangelista kasi sinakyan niya Sumang-ayon siya sa sinabi ng asawa niya na si Cheese. Lalo na mga chika, di ba sabi ni Cheese, sa ngayon daw hindi pa nila babawasan. Ipapaubaya na daw nila yan sa susunod na kongreso. So ang ibig sabihin, may plano pa rin. Nakalatag pa rin. Kumbaga hindi man ngayon, darating at darating pa rin pala yung araw na mababawasan yung mga holiday dito sa Pilipinas. Kaya sa totoo lang mga kachika, nakakaawa talaga yung mga manggagawang Pilipino. Ako, isa rin ako manggagawa, kaya ramdam na ramdam ko yung mga holiday na yan na gusto pang pakialaman ng gobyerno. Nakikita ko naman yung objective nila Gusto nila na magkaroon ng more productivity yung mga Pilipino, pero mali kasi yung inaatake nila Hindi dapat yung holiday. Yung korupsyon yung atakihin nila. Kasi iyan mga kachika yung nagpapahirap sa Pilipinas Hindi naman yung 13-month pay, hindi naman yung mga holiday, yung korupsyon. Bakit hindi iyon yung resolbahin nila muna bago nila silipin yung mga bagay na hindi naman dapat i-priority? Nakakatawa nung sinabi nila yung 13-month pay daw, parang big deal na sa kanila. Yung iba nga may 14-month pay may 15-month pay pa Ibig sabihin nun, sa kabila nung pagkakaroon ng marami nating holiday, yung mga kumpanya ay kumikita pa rin ng malaki. Ang mga trabaho sa atin hindi pare-parehas lang yan. Paano yung mga security guard? Nagsishift yan ng 12 to 16 hours a day. Yung mga nasa ospital na minsan 2 to 3 days walang uwian. Ngayon mga kachika, hindi naman binabayaran ng OT yan madalas Madalas yan mga kachika, TY na lang kahit nag-extend sa trabaho Tapos kukunan mo pa sila ng holiday na sa ganung araw na nga lang sila nakakapagpahinga. Kaya sana dito kay Cheese Escudero mag-isip-isip naman muna bago siya gumawa ng ganyang hakbang, bago siya gumawa ng ganyang panukala. Kung talagang may malasakit siya sa mga manggagawang Pilipino, titignan niya muna yung kanilang sitwasyon, yung kanilang nararamdaman, bago yung kanilang output o productivity sa trabaho. Kasi dapat tandaan nila, yung empleyado, yung manggagawa, kapag masaya yan sa tinatanggap nila, pag satisfied yan sa sahod nila, kapag satisfied yan sa mga benepisyo nila, sinisigurado ko, automatic yan magiging maganda yung kanilang performance sa trabaho. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out. Yung kalimutan, mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.